Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi kung saan meron tayong sitas na pinagkaloob upang basahin po natin at bibigyan natin ng pagpapaliwanag o buhay upang ito po ay magsilbing isang bagay na mahalaga na magtuturo sa atin kung paano natin pakikitunguhan ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sabi po sa unang sitas, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, sa Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 18. Sabi dito, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya naman gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipoy yung paghahari sa kamatayan sa makatwid bagay ay ang diablo. Ngayon po, ano po ba ang ibig sabihin dito sa unang sitas? Meron po dito tinatawag na mga anak. Ang tinatawag kong mga anak, walang iba yung mga taong nilikha ng Diyos na inilagay niya dito sa ibabaw ng sanlibutan. Una kay Adam, nagkaroon siya ng anak, hanggang sa dumami. Subalit dahil sa sumama ang kanilang mga gawa, nilipol ng Diyos, kamatayan po ang pamamaraan sa pamamagitan ng paglilipol ng tubig. 8 kaluluwa ang naligtas. Pamilya ni Noe at kanilang asawa. Sa makatuwid, tayong mga nasa laman at dugo, tayo ngayon yung tinatawag na mga anak. Bagamat ang iba ay napapaalipin sa kasalanan, pero bukas ang Diyos sa pagtanggap ng isang taong makasalanan magsisi upang sa ganun mapabilang siya sa tinatawag na anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang buhay ng tao ay nagtatapos sa kamatayan. Ibig sabihin, lahat tayo mula kay Adam hanggang sa huling henerasyon dito sa ibabaw ng lupa, lahat magtatapos sa kamatayan. Kasi yun po yung huling hantungan ng lahat ng nabubuhay sa laman at dugo. Pero hindi po magtatapos sa kamatayan ang bawat tao, kundi meron siyang chance. Walang iba nung sinugo ang ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa para ialay niya ang kanyang buhay. Kumbaga, yung hatol na kamatayan dapat sana tapos na, pero nagkaroon ng chance sa buhay na walang hanggan dahil kumbaga, lahat ng nagkasala nagtamo ng kapatawaran. Sa makatuwid, ang ating dakilang Panginoon, siya po ang nagbigay ng chance, pag-asa, patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kasi po, dahil sa gawa ng diablo, ang lahat ay napahamak. Kaya, pag sinabing napahamak, lahat ay hinatulanan ng kamatayan. Anong sabi sa Roma? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang isang tao ay
hahantong sa kamatayan, malinaw na sinasabi, bayad ang kamatayan ng kasalanan. Ano pong pagbabatayan doon? Hindi yung buhay na naging matuwid na tayo ngayon, kundi ni minsan ba hindi tayo nagkasala mula nang tayo magkamalay hanggang sa huling hininga ng buhay? Kahit isang miss lang tayo magkasala doon, malinaw na hinatulan na tayo ng kamatayan. Kaya hindi, kumbaga, yung mga bagay na pagkaiisipin dapat natin, hindi lang magtatapos sa kamatayan, kundi yung chance na ibinigay ng ating dakilang Panginoon, ang buhay na walang hanggan, na dahil sa pag-alay niya ng kanyang buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa. Sabi dito, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Ito po, kung maalala natin ang mga Israelita ng panahon, nauna nang gumawa ng plano ang Diyos para ang mga Israelita ay hindi humantong sa kamatayan. Kung maalala natin yung kwento ni Jose, sa pamamagitan ng mga pamamaraan na ginawa ng kanyang kapatid, naunay siya sa Egypto. Pero plano po yun ng Diyos para ilagay siya doon at meron siyang tungkulin nang sa ganon, kung dumating man ang pagkagutom, dahil sa takot nila na sila'y mamatay, si Jose ang naging daan para madugtungan ang kanilang buhay. Dahil po, sa 7 taong sagana at 7 taong taggutom, nahango po ang kanilang buhay sa kamatayan. Kaya po kung mapapansin natin, ang naging kalagayan ni Jose ay isang malaking bagay, bagamat ang kwento ng kanyang buhay, dumanas siya ng mga kabiguan, pero dahil sa siya ginawang mauna ng Diyos doon sa lugar ng Egypto, inihanda na ng Diyos. Proseso po yun ng Diyos. Para yung lahi ni Israelita o ni Jacob, mula sa 75 tao, galing Kanaan, papunta sa isang lugar ng Egypto, bumalik sila libo-libo na. Hindi sila nagtamo ng kamatayan, kundi mas lalo pa silang dumami. Sabi dito, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Bakit po ganun ang ginagawa ng Diyos? Ano ba ang taglay ng mga anghel na meron sila na wala sa takot? Kaya, yung kalooban ng Diyos, mas priority niya yung tao. Tayo po, kisa sa mga anghel. Kasi po yung mga anghel, nasa kanila ang kapangyarihan. Nasa kanila ang walang hanggang kalagayan. Pero dahil ang tao'y nilikha sa mababang kalagayan, galing sa isang alabok, dito sa ibabaw ng lupa, nahahantong din sa alabok, sa makatuwid, may kahinaan, may karupukan. Kaya, kinakailangan nating mabuhay na nakasandal tayo sa Diyos. Sa makatuwid, kung tayo man po ay nagsasakripisyo, nagpapagod, naghahanap buhay para tayo mabuhay, kulang ba po pala yun? Anong dapat natin gawin? Dapat nagtatrabaho tayo, gumagawa tayo, kasama ang Diyos. Paggising pa lang natin sa umaga, tumawag na tayo sa Kanya. Samahan tayo sa paglakad, sa pagtatrabaho, at hanggang sa pag-uwi. Sapagkat alam ng Diyos na tayong mga tao nasa marupok na kalagayan. Mahina, nagkakasakit at namamatay. Kaya po,
mapapansin natin, ang mga binhi ni Abraham, sabi kanina, tayo pong mga tao na nagtitiwala sa Diyos na katulad din ni Abraham na sumasampalataya sa Kanya. Kaya po, kung taglay natin ang pananampalatayang taglay ni Abraham, mapalad tayo. Sapagkat si Abraham, pagamat wala ng chance, pero dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon pa siya ng isang anak. Kaya kung tayo po ay wala ng pag-asa, lalong-lalo na sa may karamdaman, sasabihin ng doktor, wala ng chance. Pero sa harap ng Diyos, mayroon pa po. Kasi kung aralin natin, Diyos ang may likha sa atin, siya ang pinaka-engineer, siya ang pinaka-creator. Kaya tayo'y nalikha, siya rin ang taga-repair. Kaya kung ano man kabigatan ng ating karamdaman, pinababalik niya ng Diyos sa dating kalagayan naman siya. Kasi kumpleto po ang makasalita sa tao. Kaya, ang kamatayan ay isang hangganan yan sa buhay ng isang tao. Kaya, kung mapapansin natin, palaging nandyan ang Diyos kaagapay natin. Tinutulungan niya tayo sa lahat ng oras. Kaya, dapat tayo rin naman ay gising at mulat na kailangan din natin siya. Kaya dapat tayo nananalangin sa Kanya. Kaya nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pampalubag patungkol sa kasalanan ng bayan. Sino po ba ito? Walang iba. Ito yung tinatawag na Jesus, na siya tinatawag natin Mesiyas o Kristo o tagapagligtas. Siya po ang tinatawag na dakilang saserdote. Ano po ba ang gawain ng dakilang saserdote? High priest. Ang tungkulin ng dakilang saserdote, walang iba, siya ang mag-aalay, minsan papasok sa loob ng kabanal-banalan ng templo para maghandog ng susunugin taon-taon. Kumbaga bihira lang siya maghandog. Pero anong yung hinahandog? Kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, ang ating dakilang Panginoon ay katulad din ng dakilang saserdote. Sapagkat hindi siya pumasok sa templo, kundi sa dakong kabanal-banalan, walang iba ang inalay niya. Hindi mga hayop na susunugin, kundi sarili niya mismong katawan. Upang sa ganon, maibuhos ang kanyang dugo at magtamo tayo ng kapatawaran. Sa magkatuwid, ang kapatawaran pala natin ay hindi dahil sa pananampalataya lang, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Kasi kung halimbawa, nananampalataya tayo kay Kristo, pero hindi kalakip doon yung dugo na kung walang dugo umagos, na yun ang nagpatawad sa ating mga kasalanan, magiging kulang ang pananampalatayang taglay natin. Sa magkatuwid, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa mabubuting gawa. Sabi nga, kayo'y nangaligtas hindi dahil sa mabubuting gawa upang sino man katawan na sa laman ay magmapuri. Ibig sabihin, ang kaligtasan ipinagkaloob sa atin ay regalo ng Diyos. Sa biyaya tayo'y nangaligtas. Hindi dahil sa gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, tumulong tayo sa ating kapwa, naging maayos ang ating pamumuhay. Kundi habag lang at awa ng Diyos na dahil sa tayo'y
isang makasalanan, hinano, nilinisan, pinatawag at ngayon naging isang kasangkapang napapakinabangan na ngayon dinadaluyan na ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kung tayo man ay gumagawa ng mabuti, hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng ganting may kasamang pagpapala sa kanyang pagbabalik. Palaging ipinagkakalog natin sa Diyos. Kasi siya po ang may karapatan sa pagbibigay ng hatol sa bawat isa. Sabi po dito, palibasay, nagmata siya ng pagkatukso, siya ay makasasaklulo sa mga tinutukso. Totoo po. Ano-ano mga pagpapala ng tukso dinanas ng ating dakilang Panginoon? Sabi kanina, yung tukso ng diablo. Kung kailan gutom siya at nangangailangan siya ng pagkain, yun pa yung ginagamit ngayon. Kasi siyempre, kailangan mo ng pagkain. Ang sabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato ito upang tayo ay may makain. Sipin mo yan, pati si Satan, makikisalo ka. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ninyo. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi lang sa pagkain na kahain sa misa. Hindi. Yung tinapay ng buhay, pagkain espiritual na nakahain sa bawat araw ng pagsamba. Walang iba. Ang Ebanghelyo, siya po ang magtuturo sa atin upang mapagtagumpayan natin ang mga espiritual na kalagayan, lalong-lalo na kapag tayo pumapasok sa mga pagsubok. Ano bang mga panunukso ang dinanas ng ating dakilang Panginoon? Naroon ang kapaligid sa kanila ang mga eskriba at mga parisiyo na walang tigil sa pagtukso sa Kanya. Pero, pagamat ang ating dakilang Panginoon, alam niya na lahat. Siya'y puspos ng karunungan at kaalaman. Pero, palagi niyang pinag-aaralan ang sitwasyon kung paano siya makikitungo sa nakapaligid sa kanila ng mga eskriba at mga parisiyo. Sapagkat ang nalalaman lang naman ng mga eskriba at parisiyo, karunungan pang sanlibutan. Yung karunungan mula sa Diyos, hindi nila taglay. Tanging ang ating dakilang Panginoon na, sapagkat sinasabi, siya ang karunungan ng Diyos. Kung siya man po ay nagtagumpay sa mga tukso dito sa ibabaw ng sanlibutan, tayo naman ngayon, na followers niya, o sumusunod sa Kanya, handa niyang tulungan tayo upang sa ganon, maging katulad din tayo niya na nagtagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang mahalaga po dyan, koneksyon natin kay Kristo. Nagtagumpay siya, kung may koneksyon tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo. Pero kung kahit minsan, hindi natin siya tinatawagan, malayo po siya. Kaya pakiramdaman natin, damahin natin sa ating puso. So dapat, yan ay maging templong banal ng ating dakilang Panginoon. Ang puso natin. Papasukin natin siya. Deny yourself. Sabi, kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin ang uko sa kanyang sarili. May plano tayo. Pero kapag si Kristo naniriyan na sa ating mga puso, nababago po ang plano kasi siya na po ang nasusunod. At hindi na ang ating mga sarili. Yan po ang tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro po, nandito na lang pagtitibagin natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At anuman ng ating mga kailangan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang umaga sa bawat.